Po mga kababayan, si Dante Maravillas. So ngayong araw na to mga kababayan, nag-resume ng sesyon yung Justice Panel para sa pag-review ng draft committee report on Duterte impeachment complaints. Sabi po ni Justice Chairperson Jinky Luistro, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, ito yung sa kanyang opening statement. Sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanting upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa, pero ang humarap sa atin ang tahimik na isang bakanting upuan. Kaya ang upuan ni Sara, na kung saan mga kababayan may mga lumabas na balita sa social media. Ang sabi, may binato ng laptop, binalibagan ng laptop si Sara. Isang abogado daw. Ang duda, mga kababayan, si Michael Pua. Pero hindi man po confirm. Yan lang kumakalat. Sinishare ko lang sa inyo. Siguro, litong-lito na. Baka may mga sinasabing kung anong legal advice si Michael Pua na high blood si Sara. Kasi si Sara, mga kababayan, yung natura niya, ayaw pinagsasabihan. Nag-hire pa siya ng mga abogado. 16 na abogado. At isa doon si Michael Pua. Yan ang kumakalat na mga balita ngayon sa social media. Pero hindi man po confirm. But anyway, sabi pa ni Jinky Luistro, if the Vice President Anya is guilty, let the truth convict her. And if she's innocent, let the process clear her. At sabi niya, no need to extend Anya. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Ito yung sinabi ni Luistro sa kanyang opening statement sa pagdinig para kumpirmahin ang committee report sa impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Totally ini-ignore ni Sara Duterte, mga kababayan, yung impeachment hearing sa sa Justice Panel. So wini-waive niya yung kanyang karapatan na sumagot. Ayaw niyang sumagot sa mga tanong. Si Jinky po. At sa gitna ng lahat ng ebidensyang ito, sa kabila ng lahat ng diskusyon natin, may isang bagay na hindi nagbago. Ang upuan, ang bakanteng upuan. Sa bawat ebidensya, walang direktang sagot. Sa bawat tanong, walang paliwanag. Naghintay tayo ng salaysay mula sa Vice Presidente sa ilalim ng panunumpa. Pero ang tanging humarap sa atin ay ang tahimik, ang isang bakanteng upuan. Ngunit mapagtatanto natin na meron na pala tayong hawak na ebidensya. Hawak na ang dito. Mula mismo sa kanya. Hindi na natin kailangang tumingin pa sa malayo. We already have a sworn statement. Isang sinumpaang salaysay. Ang tagal na palang nandito. Ang kanyang salin. Isang dokumento, siya mismo ang pumirma. Siya ang nanumpa. At siya ang nagsumite. At malinaw ang nakasaad doon. Walang cash o cash deposit. Ngayon, itabi natin ang salin na iyon sa lahat ng ebidensyang ating naipon. Doon lumabas ang tanong na hindi na natin matatakasan. Kapag ang sinumpaang dokumento ay nagsabing zero cash, pero ang official report ay nagpapakita
ng bilyon-bilyong transaksyon, saan tayo maniniwala? Kaya naman, noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough. No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Awag na ang beep. Nandun yung sinumpaang SALN niya. Hindi magtugma sa dumaloy, in and out, inflows and outflows ng pera. 6.7 billion yung na-detect mga kababayan ng AMLAC. O di ba? Binitag ni Sara Duterte yung kanyang sarili. Hinulog niya sa sarili niyang patibong. Di ba mga kababayan? Kaya sabi po ni Congressman La Union Representative Paulo Ortega, yung 6.7 billion anya, just tip of the iceberg in Sara Duterte hubby's bank accounts. Kung nagugulat tayo sa 6.7 billion, we should understand this is not the full amount. Ito yung nakita lang ng AMLAC under its limited scope. This is just the tip of the iceberg. Anything below the threshold is not automatically reported. Pero kung paulit-ulit ang maliliit na galaw ng pera, those can accumulate into very large amounts na hindi agad makikita sa AMLAC data. So malamang mga kababayan, hindi lang 6.7 billion. Talagang multi-billionaire po. Simpleng multi-billionaire yung mag-asawa. So malinaw na yung na-discovering yaman ni Sara Duterte, pasok na pasok sa plunder. Pero dapat hindi lang si Sara, pati dapat yung kapatid niyang si Pulong. Kasi di ba, kailangang silipin din yon. Remember the 51 billion? Yung pork barrel fund, mga kababayan ni Pulong, kinonfirm mismo ni DPW's Yusek Maria Catalina Cabral. District of Paulo Duterte got 51 billion infra projects during father's term, sabi po ni Cabral. Sa pressure sa kanya mga kababayan, napilitan na lang ito na mag-suicide. So sabi dito sa report ng Inquirer, during the House Infrastructure Committee hearing, Manila Representative Joel Chua first interpellated Cabral specifically about the 2024 report of Politico, which she confirmed that 51 billion was allocated to the District of Representative Duterte in 2020, 2021, and 2022, lamenting that it was a COVID-19 pandemic period. So hindi lang dapat si Sara, may isa pang Duterte, yung kanyang kapatid. So dito muna tayo kay Sara Duterte sa naging findings ng AMLAC at yung issue ng plunder ni Sara Duterte. So kinonfirma mismo mga kababayan ng AMLAC noong April 2026. Yan na may 18 bank transactions na tumutugma sa mga aligasyon ng suspicious wealth laban kay Sara Duterte. Ang mga transaksyon ito ay parte na ngayon ng ebidensya sa impeachment complaint. Ang nasabing mga transaksyon basyan din sa kasong plunder under Republic Act 7080 kung saan inaalam ang yaman ay mula ill-gotten gains na lumalampas sa 50 million pesos. Pag ang involved, lampas sa 50 million, pasok sa plunder, mga kababayan. Ngayon, may questionabling pondo, paggamit ng confidential funds. Hindi din maipaliwanag ng maayos yung 612.5 million pesos. So ito po, may bank records, may transaction trail, may malinaw na pattern na sinusundan mga kababayan. So ito, mga kababayan, kung ito ay simpleng pagkakamali, dapat sana may malinaw na paliwanag si Sara Duterte. Kaya lang talagang wala. Kahit mga kababayan yung kanyang nagkakabol-buhol. Grabe yung nervyos abang tinatanong ni Jinky Luistro.
yung kanyang staff, si Acosta, yung kanyang special disbursement officer. Pakinggan natin. Bakit po kayo nanginginig? Bukod po sa nanginginig, ano pong nararamdaman nyo? Grabe nervyos. Hindi naman po ako sumisigaw. Sisinungaling kasi. po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Piatos. Boy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground Nagkanda po. bol-bol sa Siya po ang pagsisinungaling. nagpipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol, sabi nalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, I hope you acknowledge na yun pong sinasabi niyong ginawa ni Colonel Chica. Yun po'y trabaho niyo as a special dispersing officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po. Naging parang Kay bata Sir La magsalita. Chica, ma'am. I heard you, ma'am. Yes, ma'am. We will just proceed with the question. Tell me pag hindi niyo na po kaya, I will stop. Ano po, you just answer from what you believe is true to yourself. Yes, ma'am. Punta po tayo kay Kokoy Villamin. Do you know this person? Wala po talaga akong alam, ma'am. Wala po kayong alam. Yes po, ma'am. Malinaw na nagsisinungaling mga kababayan. Sukol na sukol si Sara Duterte. Sukol na sukol yung kanyang mga staff na nagsisinungaling. Kaya yung sagot ng mga kababayan ni Sara dito sa impeachment proceeding sa Congress, katahimikan, pag-iwas, teknikalidad. Pag ganyan po, hindi po yun hindi yan na defense. Malinaw na indikasyon mga kababayan ng liability. So kapag ang pera mga kababayan ay hindi maipadiwanag pero may nakitang bilyon, hindi na po tanong kung may kaso, kundi kung kailan ito haharap sa hatol. Ganun po ang tanong na dito mga kababayan. Ngayon, doon kay Pulong, may confirmation po, 51 billion. Kinonfirm mismo ni Jose Cabral. So pino na ito mga kababayan ng ng mga mambabatas kasi bilyon-bilyon ang dumaloy sa kanya sa panahon pa ng pandemic. At sa kabila ng dambuhalang pondo na dumaloy sa distrito po ni Pulong, 65 areas pa mga kababayan sa Davao ang reportedly binabaha. So kailangan talagang silipin kasi ang DODA, this could be systemic diversion yung nangyari. Pinakamalaki ito mga kababayan na allocation sa kasaysayan pero aros hindi maramdaman. Baka niya Mr. Maravillas na punta sa mga kaluluwa, ghost. Kaya nga kailangan silipin po. Di ba? Diyan niya Mr. Maravillas yung tingin mo bakit ganito yung pattern na nangyayari sa mga Duterte. Namihasa kasi sa mahabang panahon, ang mga Duterte ay naging untouchable sa kanilang lugar. Kaya namihasa, mga kababayan. So ngayon, na sila ay pinapanagot, mga kababayan, dito natin makikita, masusubok yung tatag ng Kongreso. At nakikita naman po natin na hindi nagpapatinag yung Kongreso. Pati sa Ombudsman at saka sa Judiciary. Kasi paghayaan lang mga kababayan yung isyong itong lumipas, mawawala ng saysay yung mga batas natin sa plunder at saka graft. So hindi po ito pamumulitika. Ito po ay constitutional na obligation. Dahil sa dulo mga kababayan, ang bawat pisong hindi maipaliwanag, pisong ninanakaw po para sana sa ospital, sa edukasyon, sa ayuda, at siyempre sa kinabukasan ng ating bansa. So kapag ang ebidensya, mga kababayan, ay bank records at bilyong budget, hindi na po siya kwento ng politika. Ito po ay kwento ng pananagutan na hindi na po pwedeng takasan ng mga Duterte. Kaya mabuhay yung ating Kongreso. Ituloy natin yung opening statement ni Jinky. Noong April 29, the Committee on Justice decided that we have seen enough.
No need to extend. No need to give one more chance to someone who refuses to attend. Sabi nga ni Congressman Percy Sendanya, hindi na kailangan ng makeup class ang laging nagkakating class. By a unanimous vote, this committee found probable cause to impeach Vice President Sara Z. Duterte for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, other high crimes, and betrayal of public trust. That brings us to today. Ngayon, May 4. Kukumpirmahin natin kung anuman ang mga nangyari noong nakaraan sa pamamagitan ng isang committee report. We are therefore here to finalize the committee report along with the attached resolution setting forth the articles of impeachment. Our task is to approve these documents and transmit everything to the plenary. This is our mandate under the rules. Tayo ang Committee on Justice. Bukod tangi ang komiting ito dahil sa buong listahan ng mga komite sa Kongreso, tayo lamang ang tanging binanggit at binigyan ng partikular na mandato ng ating konstitusyon. We were given that name for a reason. Today, we hope we have lived up to that name, Committee on Justice. Para sa hustisya, sana naibigay natin ang hustisya sa mga complainant. Hustisya sa Vice Presidente sa pamamagitan ng tamang proseso. At higit sa lahat, hustisya sa sambayanang Pilipino. Sana ay panindigan natin ang pangalan ng committee natin. But more than that, I want to take a moment to acknowledge the people behind this work. Hindi biro ang pinagdaanan nating lahat, lalo na ang kapal ng mga dokumentong binasa at sinuri natin. So yan ang bahagi, mga kababayan, ng opening statement ni Jinky Luistro. So ito na yung latest House Justice Panel o case articles of impeachment versus Sara Duterte. During the Committee on Justice hearing, ngayong araw, Deputy Speaker David Suarez moved to approve the amended report which also contains the articles of impeachment against the Vice President. Committee Chairperson in Batangas, Representative Luistro asked for a nominal vote even if the report was unanimously approved. According to Luistro, 55 out of 55 members present voted in favor of the approval of the committee report. Walang kumontra. Lahat bumoto, mga kababayan. Jay Suarez. Ito na po. So far as we have acted on all the proposed amendments of our colleagues, again, I move for the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President Sara Z. Duterte as amended. So moved, Madam Chair. Second, Madam Chair. There is a motion to approve the committee report with the attached resolution setting forth the articles of impeachment against the Vice President as amended. The same has been seconded. Is there any objection? Madam Chair, just a bit of an amendment to the motion. What's the pleasure of the Honorable De Lima? Can we add with the attached articles of impeachment? We Because are following the wordings of the rules of impeachment, yes, which we says attach- setting forth the articles, the of articles impeachment. So no need to specify with the attached. I don't think articles of it is impeachment. needed. Thank you.
We're following verbatim what is provided in the rules of impeachment. Is there any objection? Hearing none, then it means that this is unanimously approved. But again, for purposes of accuracy of the record, may I request the justice members present to raise their hand to show support in the approval of the committee report, the attached resolution setting forth the articles of impeachment as amended. Please raise your right hand. Unanimous ba? 55-55. Present lahat sila, oh. Yan yung naging butuhan, mga kababayan. $55-55. Unanimous. And it is expected, yung 215 mga kababayan na mga pumirma sa impeachment ni Sara last year, ganun pa rin yung pipirma. Ganon, mga kababayan. Pero tingnan na lang natin sa aktual kung yun talaga. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tulad po nitong ovarian cancer survivor. Si Yolitan, sabi po niya, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Yoli faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am a worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster and trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo kay Ma'am Eileen Rosales, Eileen Closet po, nakabase siya sa Amerika. Yan yung kanyang online selling. Every Sunday po, 7 o'clock in the evening. Pwede kayo mag-order sa kanya, direkta.